Hi everyone, good morning. So, ang Bible verse natin for today is all about Titus 1:9. Ang sabi dito, he must hold firm to the trustworthy word as taught, so that he may be able to give instructions and doctrines to the who also to rebuke those who contradict it. So sa Tagalog, dapat kanyang pinanghahawakang mabuti ang tapat na salita na ayon sa turo upang makapangaral siya ng wastong aral at pabulaanan ang mga sumasalungat dito. So, ano kahalagahan? Yung topic natin today is patungkol sa tinatawag na doctrines. Ano ba ang doctrines? It is a Christian's theology. Doctrines refers to a fundamental teachings and beliefs derived from Bible that define the Christian's faith. This teaching provide a framework of understanding God's salvation, the church, and the Christian's life. Doctrine is essential for Christian life, essential maintaining the theology accuracy, guiding believers in their faith, and protecting against the teaching. So, una-una, doctrine is unavoidable. Hindi natin siya pwedeng takasan or iwasan. Why? Napaka-importante ng doctrines. Hindi lang dapat alam natin ang verse. Dapat hindi lang tayo, kung ikaw nagtuturo, dapat alam mo talaga ang patungkol dito. Doctrines unavoidable. Hindi mo pwedeng iwasan. Napakahalaga na you have to study the doctrines. Study doctrines is loving with all your mind, loving with all your heart sa word ni God with all your mind. May mga churches na puro emotions lang. Pag ganun yung churches, madali itong masway. Madali itong bumagsak. Kasi hindi matibay yung pundasyon. Napakahalaga ng doctrines with all your mind. Ito yung salamin ng sinasabi mo is based dun sa kasulatan. It takes mind and conscious to study the scriptures. Dapat hindi ka lang, pag nag-aaral ka, hindi ka lang nagbasa. Andun yung mind mo nakafocus, and andun yung consciousness mo, aware ka. Para maunawaan sino ba talaga ang Diyos. Dapat pag nagbabasa ka, yung mindset mo patungo sa tamang pamumuhay. Isinasa puso mo yung pagbabasa mo. God is love, that is, when you love God, you have doctrines. Minsan nawawala tayo sa purpose natin sa buhay. Minsan basta lang tayo makapagturo, basta lang tayo makapag-share. Nakakalimutan natin na yung taong pinag-sharean natin ng gospel, pwede siyang maging instrumento ni God. Gamitin ni God sa purpose ni God. At huwag natin kakalimutan yun. Napakalaking bagay nun na mababago mo yung buhay ng tao. Paano po natin isa sa buhay ang mga kasulatan na to? So, let us seek the guidance of study the Bible. So, every time na bubuklatin mo yung Bible, hingi ka muna ng guidance. Pray ka muna. Para gamitin tayo ng Panginoon kung paano natin matututunan yung Bible.
na pasalamatan natin na ginamit na niya mismo yung mga propeta, yung mga sumulat nito, yung mga apostle na to, para ma-share sa atin kung ano yung gusto ng Diyos na malaman natin. Natulungan niya tayo maintindihan kung ano yung dapat natin maintindihan sa kasulatan. Pangalawa, study God's Word diligently. Kapag hindi matibay yung pundasyon mo sa Biblia, madali kang matangay ng ibang pag-aaral. Sabi nga dito sa Ephesians 4:14, so that we may no longer be children, tossed to and fro by waves and carried about by every wind of doctrines, by human cunning, by craftiness and deceitful scheme. So, maraming katuruan na hindi mo natin alam kung ano yung totoo. So, dapat alamin mo kung ano yung totoong doctrines. We have to find and firm in the Word of God. And sabi nga sa Colossians 2:8, see to it that no one takes you crafty by philosophy and empty deceit, according to the human traditions, according to elemental spirits of the world, and not according to Christ. Dapat according to Christ. Mag-ingat tayo na hindi tayo maging bahagi ng anumang pamamagitan ng walang makabuluhang katuruan o pandarayan na ayon sa mga tradisyon, sa mga tao na may mga alituntunin patungkol sa mundong ito na hindi patungkol kay Kristo. Gusto mo bang maging biblical Christians? You need to have a biblical doctrines. Pagkaingatan mo ito at kailangan, alam mo yung parang pag nag-a-align ka sa bata, 'di ba? Nagtatagpo yung dulo ng daliri nyo. So, dapat ang mindset natin, ikaw at ang Bible, yung Word of God, magtagpo. Watch your life and the doctrines closely. Panghawakan mo kasi ito yung magiging guidance mo. Sabi nga sa Matthew 7:24, everyone then who hears these words of mine and does them will be like wise men who build his house on the rock. Kung sino man ang nakarinig ng salita na to at in-apply sa buhay niya, para kang nagtayo ng bahay mo sa bato na hindi ka basta-basta matitinag. Pag ikaw nakatayo ka sa ibabaw ng bato, hindi ka basta-basta kayang pabagsakin ng sinuman. Pag marami kang alam sa Bible, pero pag hindi mo in-apply ito sa buhay mo, niloloko mo lang yung sarili mo. Magiging tagapaglingkod ka ng Diyos kapag ikaw mismo kaya mo i-apply sa buhay mo yung mga katuruan niya. Have a biblical doctrines and live biblically sa buhay natin. Hope you learn something. Thank you everyone and God bless.